umaga mga kapadyak, Arafat ulit from Duckraker. Na-release na to 2023. Ngayon lang natin ipapakilala. Ito yung dalawang grips ng Duckraker. Ito yung A32, Rage A32, at saka yung X32. So yung A32 natin is like focus on all mountain enduro type na riding. Yung X32 naman natin is for cross country. Etong X32, binansagan din namin the 3-zone grip. Bakit siya 3-zone? Kasi ito yung zone 1 natin, zone 2, tapos ito yung zone 3. Zone 1, ito yung part kung saan yung comfort mo magsasalo ng vibration. Ito yung zone 1 natin. Zone 2, ito naman yung pagpaparelax ng thumb at saka index. Tapos yung sa control mo, hindi siya mag-i-slip dahil sa curve niya na design. Ito naman yung waffle part, which is ito yung sa tatlong fingers natin. Ito yung traction, full utilize mo para iwas yung slide. So ito yung 8X32, focus on cross country. Yung material nito, mostly kasi, ang na-encounter natin is yung lumalagkit yung grip natin. Ito is special siya na material, mix ng polyethylene at saka thermoplastic for high resistance of heat. Single clip lang siya. Pero yung end cap nito is matigas. Hindi siya mabubutas. Yun yung specialty ng grip na ito. Kahit hindi ka na mag-gloves, okay pa rin. Hindi siya lumalagkit sa kamay. Isa naman is yung A32. Yung A32, isang pattern lang siya. Tinawag natin siyang semi-large block. So makikita natin yung pattern. Same yan lang lahat. Para dun sa laro natin. Kunwari man, nagtutrail tayo or rough terrain. Ito yung pinaka-purpose ng mga large block. Para iwas yung pag-slip ng kamay. Tapos yung design niya, diretso lang. Para yung adjustment, madali lang. Para dun sa control mo. Sa material naman is, same lang din naman sila dun sa X32. SRP nito is 650 at saka may special pa dito. Pakita natin sa inyo is yung product registration niya. So every grips ng Duckraker is may warranty ito. Ito is naka 6 months warranty as long as ma-registered natin dito sa QR code na to. Which is ito, kasali siya dun sa mga pag nag-order kayo. So yun lang, grips ng X32 at saka yung Rage A32 ng Duckraker. Magandang araw, ako si Dada, isa sa pinalad na makasubok ng Duckraker Apex A32 100 grip. At isa sa mga karanasan ko sa grip na to ay maganda siyang gamitin on wet and cold and dry condition. Actually, ito ay nagagamit ko sa mga long ride, ensayo ride at sa mga races. Hindi naman siya ganun nanlalagkit. Yung ibang handle grip kasi is kapag masyadong mainit is nanlalagkit. Ito ginagamit ko ng gloves and non-gloves. Mas maganda siyang gamitin kapag non-gloves, lalo na sa mga competitive races. Pero kung hindi ka sanay at may gloves ka, okay din siya gamitin. Sa ngayon, 3 buwan na siya mahigit sa akin at kung makikita nyo naman yung condition niya, good as new. Tapos ang gustong-gusto ko dito is yung end cap niya kasi kung makikita nyo naman, mahilig kasi akong magtumba ng bike. May minor siya na dents, pero hindi pa rin siya tumatago sa loob kasi may hard shell plastic pa siya sa loob. So kung nangangamba ka na baka mabutas siya sa loob, is hindi siya basta-basta tatagos dahil may hard end cap plastic pa siya sa loob. So yun lang ang nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya nanlalagkit. Mamainit man, malamig, long ride, hindi ka mamamanhid. Isa din tayo sa mga pinalad na makasubok nitong bagong grip ng Duckraker. Ito namang sa akin, ito yung Duckraker Ridge X32. Ito yung pang XC ng Duckraker. So far naman, 3 months of using ng grip na to. Up to now, hindi pa rin siya lumalagkit. Tulad ng sabi ni Dada, ang nagustuhan niya sa grip na to, kahit na malamig yung panahon, mainit o anumang kondisyon ng pinagra-ride mo, hindi nagbabago yung itsura ng material na ginamit dito. Kung ano yung binili mo ng umpisa, halos ganun pa rin siya kahit na matagal mo siyang ginagamit. Casual riding lang naman ako sa ngayon kasi wala pa tayong mga ensayo na long ride. Pero nagagamit kong yung bike na to ng 3 times a week.
Yan, bike to work. Tapos, syempre, paiba-iba din ang kondisyon ng panahon. Ulan, init. Up to now, okay pa rin siya. Hindi siya naglalagkit. Napansin ko lang sa grip na to, okay din siya ng walang gloves. Napakalambot niya sa kamay. And at the same time, masusubukan mo talaga kung matibay yung grip kung naka-gloves ka. Kasi magkakaroon ng friction habang ginagamit mo siya eh. So definitely, parang mapupudpud. Yun yung na-experience ko sa mga ibang grip. Pero ito, so far, okay naman siya. And then, nabanggit na rin ni Dada kanina, yung pinakadulo nito, matigas. Kaya kung sakali man na naisandal mo sa semento, yung medyo magaspang, hindi siya basta-basta masisira, matigas siya. O kaya kung nabagsak mo yung bike mo, ayun, hindi siya basta-basta masisira. Actually, ito, nabagsak ko na to. Makikita nyo, may konting peel na siya, pero hindi siya nabutas. Kaya yun yung naging okay din sa grips na to. Sa mga gustong sumubok, punta lang kayo sa mga dealers ng Dukeraker. O kaya PM mo na lang yung page ni Dukeraker kung sakaling para malaman niya kung saang area ka pupunta kung sakaling bibili ka nitong grips na to.